Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Bianca Diagina. Ito po ang aking Day 94 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos? At ang tawag po natin ngayon ay effective calling. Sabi po dito, yung concept na effective calling, an act of God, the Father, speaking through the human proclamation of the gospel, in which He summons people to Christ through the Holy Spirit in such a way that they respond in saving faith. At Bible verse po natin nararapan sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 13 to 14. Sabi po dito, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. He called you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog po, hinirang para sa kaligtasan. Ngunit kami ay dapat lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang ng bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagmamahal ng banal na Espiritu at pananampalataya sa Diyos. Dito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. At ang teachings po natin ngayon ay number 1. God calls people through the gospel. Ang tinatawag po tayo niya through the gospel. Kaya parang dapat ready tayo anytime. Dapat pinag-prayin tayo na Lord, kung tatawagin mo man ako, ito ganyan, kung saan mo gusto kong gamitin, kung ready ako, tulungan mo ako. Humingi tayo palagi sa kanya ng guidance. Dahil upang sa ganun pag tinawag niya as in ready na talaga at upang magawa natin yung dapat natin gawin na tungkulin niya para sa atin. Number 2 po, God calls people by the power of the Spirit. Ito po, dahil Santong Espiritu na mamamalagi sa atin na yun po yung power nun sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. Number 3 po, God calls people to share in the glory of Christ. Tinatawag tayo ng ating Panginoon para mag-share tayo ng glory ng ating Panginoon. Diba dahil nga anak niya ang turing sa atin na kung anong meron ng ating Panginoon, meron din tayo. Kung anong mamanayin sa ating Diyos, mamanayin rin natin sa ating Diyos. Kaya tinawag niya tayo para mag-share tayo ng glory sa ating Panginoon. Application naman po natin tumapit sa ating buhay. Simple lang po yung mga nakalagay dito pero meaningful siya. Number 1, listen to God's call. Makinig tayo sa tawag natin Panginoon, diba? Kaya nga yung yung title pa lang, kaya mo bang talikuran ang tawag ng Diyos, diba? I think kasi hindi mo siya kayang talikuran. Or kung, di ba sabi nga kaya, in example yung pressure cooker, kung pag may rep tayo, diba? Pag may mga karne, especially mga karne, diba, nasa freezer talaga yung nilalagay. Tapos, tumitigas talaga siya kasi, diba, minsan ilang araw pa natin bago ulutuin, bago kunin sa freezer, kaya natigas siya. Kaya ginagawa natin, diba, minsan, pag gusto natin mabilisan lang at tipid sa gas, diba, parang pina-pressure cooker yun. An example na pressure cooker yung ating Panginoon kasi kahit gano'n pa tayo katigas, may nandun yung pressure cooker which is si Lord na paparambutin yung puso natin na inisip ko na may talaga, may pag-asa para talaga magbago yung tao kasi parang nandyan yung si Lord para palambutin o baguhin yung takbo ng pag-iisip mo. Ganun daw ikaw makipaghalubilo sa tao. Kaya niya yung baguhin sa'yo. Kaya niyang gabayan upang maging better person at maging better version ka na sa sarili mo na at saka namumuhay ka na ayon sa buhay ng ating Panginoon. Number 2 po, pray for our loved ones. Ipag-pray po natin yung mga loved ones natin na tingin natin hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon at malayo siya sa ating Panginoon dahil
hindi naman natin gusto yun na tayo malapit sa Kanya, tapos yung sa paligid natin malayo sa Kanya. Kailangan dapat lahat tayo sabay-sabay lalakad sa ating Panginoon. Sabay-sabay tayong kumikilala sa Kanya at sabay-sabay nating ipinamumuhay yung buhay ng ating Panginoon. And lastly po, trust in the Spirit's words. Magtiwala po tayo sa kakayahan ng Santong Espiritu, dahil kayang-kaya naman tayo baguhin, kayang-kaya na tayong gabayan through Holy Spirit, dahil yun yung nananahan sa atin, dahil yun yung iniwan ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit, diba? Iniwan niya yung Santong Espiritu dito upang mag-guide sa atin at upang hindi pa rin tayo malayo para sa Kanya. Malayo sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo din kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.